Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo nandun, ano. Ay, mukhang itong linggong ito ay napakaganda, ano po. Maraming magandang balita ang ibig ko sabihin, no? At ang alam ko ay meron dalawang magandang balita na lumabas. Alright, so ngayon po din sa amin ay medyo malamig na talaga. Pansin nyo, naka-jacket na uli ako. Okay, so tuloy-tuloy na naman itong lamig na to. Ilang buwan na naman itong malamig. Okay. Kaya medyo ngayon masama ang pakiramdam natin. Pasensya na kayo sa boses at talagang hindi maganda ang boses ngayon. At any rate, so since nasabi ko na sa inyo na may mukhang itong linggong ito yung maganda, mayroon po kasing dalawang balita na nasagap ako na mukhang maganda. Ang unang-una ay itong si Senator Ping Lacson, ang sabi ni Senate President Soto, ay babalik sa pagiging chairman. Napagkasunduan po ata yan na talagang siyang dapat na mamuno o maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ituloy ang naunsyaming investigasyon dito sa mga flood control projects na to, mga ghost projects and everything substandard projects ng DPWH na talagang nakikita naman natin na ang mga tao ay naghahanap ng mananagot at dapat naman talagang managot, medyo na frustrate po ang mga Pilipino dahil nung panahong alam niyo na nag-resign si Senator Ping Lacson as the Senate Blue Ribbon Committee Chairman, medyo walang tumanggap, walang tumanggap ng papalit. Kung sino man ang papalit, may mga maraming tumanggi na sinasabing marami silang ginagawa na kasi ang mga sinasabi na busy sila, Tapos, since walang tumanggap, napagkasunduan ngayon ng majority na siya na rin uli ang humawak, at ituloy. Okay? Nung una, siyempre, ayaw ni Ping Lacson. Sino ba nga naman ang gugusto niyan? Talaga namang nanakot pa, na meron pa daw mga ilang miyembro ng majority na hindi natutuwa sa direksyon ng investigasyon, at ang tinatamaan nga naman na yung mga senador, kapwa senador. Para naman kay Ping Lacson, anong gagawin niya, di ba? Hindi naman niya basta makokontrol yun, kung lalo na't merong mga naglalabas ng mga testigo na hindi alam kung ano sasabihin. Right? Ang nakakaalam lang ay yung ibang mga katulad na lang nitong si Marcoleta na naglabas ng testigo na walang pasabi-sabi, Dapat kasi may sabi-sabi. At any rate, dapat naman talaga, sinasabi naman ni Ping Lacson na talaga namang, sagasa na to, kung sino man ang tamaan, Malakas ang loob niya ni Ping Lacson na sabihin sagasa o sino man ang tamaan. Kasi alam niya na hindi siya tatamaan. Ibig sabihin, walang tatamaan sa kanya. Walang bala na tatama sa kanya dahil alam niyang hindi siya nangungurakot ng ganyan. Hindi natin alam kung saan parte siya nangungurakot. Pero I believe na wala naman talagang ito si Ping Lacson na medyo malinis when it comes to money. Maaring meron siyang mga nakaraan during the time na siya ay PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission head. Alam ko may naipukol sa kanya, noong panahon ni Era. Pero nalinis na niya yun. Okay? So, pero hindi po sa money yun. Hindi sa pera. Okay. So, ngayon, ay sinasabi na kung babalik man siya sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, sinasabi niya, kung ako babalik, dapat maghanda ang Senado. Dahil
Hindi niya alam kung saan papunta ang investigasyon dahil sa totoo lang, strike anywhere, ano? Kung sinong tamaan, tatamaan. Right? Ganun naman po talaga dapat. Okay? So, mukhang babalik daw sa susunod na plenaryo. Siguro by November pa daw ata yan, if I'm not mistaken. Babalik na yan, mag-open na ulit ang plenary at siya na ulit ang mamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ano? By the way, naalala ko bigla, nasa na ba napunta yung testigo na yung isang testigo na nawala na lang bigla, na nagpangalan, kanino ba? Ditong kila Zaldico, ano? Tsaka dito kay Romualdez. Okay? So, I don't know kung saan na napunta yun. Hindi na lumabas. Mukhang pinaghahanap. Ay nawala na. No? Parang bula. Ay nako. Duda talaga ako doon. So, hindi naman natin sinasabi na maaaring na walang kinalalaman si Romualdez dyan. But, para sa akin, may alam yan. May alam. Kasi siya ang Speaker of the House during that time. So, maaaring hindi niya alam yun. Okay? Para si Chis Escudero, ano? Maaaring hindi niya alam yan. Mga insertion na yan during that time. No? Anyway, so, isa po yun sa magandang balita. No? Magandang balita. Babalik si Ping Lacson, ano? Sa Blue Ribbon Committee. Alright, ang padalawa, painit-init pa. Kanina umaga ko lang nabasa ito. Na dininay, ano? Ng ICC ang apela o ang motion nitong kampo ni Rodrigo Duterte na sinasabing dapat wala daw jurisdiction ang ICC sa mga kaso ni Rodrigo Duterte kasi daw hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Well, hindi na po bago yun. Hindi ako nabibigla. Ano? Na madidina yun. Right? At kakatigan ng ICC ang prosecution at ididinaya ang motion ng defense nila Rodrigo. Kasi alam naman po natin na ang pangyayari ay ang mga habla kay Rodrigo Duterte ay nangyari during that time na tayo ay miyembro pa ng ICC. Ano? Kaya nga ito si Rodrigo Duterte kumalas sa ICC bigla-bigla dahil alam niyo tatamaan siya. Kaya nung na-file nitong si La Trillanes ang kaso laban kay Rodrigo Duterte sa ICC, ang ginawa ni Rodrigo Duterte, kumalas agad sa ICC. Kaya kailan ba yun? 2019, I think it was March, no? 2019, effectively, wala na ang Pilipinas. Pero yung pong mga kaso, yung mga pagpatay, yung mga EJK na nangyari before 2019, March, downwards, may jurisdiction po ang ICC. So, although alam naman natin na mangyayari yan, at least, ay, ang jurisdiction ay will be still with the ICC. Ano? Alam naman natin na mangyayaring ididina yan, pero at least masaya pa rin tayo dahil may konfirmasyon na i-deny na ng ICC ang motion ng ni Rodrigo Duterte at pinatunayan na meron pang jurisdiction ng ICC. Okay, so ibig sabihin yan, mukhang tutuloy-tuloy na, no? Sana nga, tuloy-tuloy na. Ang sagabal na lang, itong sinasabi nilang huling motion nila na hindi na daw kaya ni Rodrigo Duterte na humarap sa kaso, kaya dapat i-dismiss o i-held in abeyance permanently. Yan po isa pa sa mga motion ng kampo ni Rodrigo Duterte. Malalaman natin kung ipagbibigyan niya, ano? Hindi natin kasi alam kung ano na talaga itsura ni Rodrigo Duterte ngayon sa ICC, ano?
walang mga picture na lumalabas, bawal kasi, mga ganun po, ano? Kung ano na itsura niya, kung talaga bang siya sira na ang tuktok, di ba? O hindi na kaya talaga, hindi na alam kung ano nangyayari, malalaman natin, ano? So, abangan na lang natin, ano? Ang susunod na kabanata. Okay? So, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye!